pa sa ating pagsamba, paki-silent na lang po yung ating cellphone para makapag-focus po tayo. Lahat po tayo mag-participate sa pagkanta. Ang unang papuring awitin po, I'll put Jesus first. The world all about me is now no allure. Ready? Sing. The world all about me is now no allure. Its pleasures bring pain, its wisdom is vain. I see a foundation that's steadfast and sure. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. The Lord Jesus died my salvation to win. He went in my stead to Calvary and bled. Redemption compels me to give up all sins. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I put Jesus first in my life. I know there's a hope for the ransom and blessed, when death is no more, when struggle is sore, for those who love Jesus and give Him their best. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I put Jesus first in my life. Though earth's tribulations continue each day, though pleasures may call, though evil enthrall, His grace will protect me forever and aye. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. Isang papuring awitin pa po bago po ang unang panalangin ni Brother Amor. We praise Thee, O God. We praise Thee, O God. Ready? Sing. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for Thy Spirit of light, who has shown us our Savior and
scattered our light. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who was born all our sins and had cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the God of all grace, who was brought us and sought us and guided our ways. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Finish heart with thy love. May its souls be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Magsitayo po tayong lahat para po sa inyong panalangin. Ang pagkakaroon po ni Brother Amor Paras. Doon po natin ating mga ulo para sa unang panalangin sa umagang ito. Nagilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito na pinatulog niyong pag-asa na muli po namin masilayan ng liwanag at ang panibagong araw. Ama, hiniling po namin sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Ang bawat isa sa amin ay bigyan mo ng malinis na puso at kaisipan na upang malinis kami umarap sa inyo sa umagang ito. At buksan mo ang aming mga puso upang lubos namin maunawaan ang mga bawat salitang ipagkakaloob ng aming mga kapatid na magbibigay ng mensahe at pag-aaral sa banal na aklat. Nagilang Diyos, kami po yung buong puso nagpapasalamat sa inyo sa mga nagdaang araw na pinagkaloob niyo pong kaligtasan at mga biyayang aming natanggap sa aming buhay. Ama, maraming salamat po sa patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Naway patuloy mo akong gabayan at yakapin sa iyong mapagpalang kamay upang sama-sama namin madama ang iyong pagmamahal. Nagilang Diyos, sa mga kapatid po namin, hindi nakadalo sa araw na ito kung anong pong kadahilan ng Panginoon. Gabayan niyo po sila mabigyan ng lakas. Kung sino po nasa balik ng karamdaman, pulisin niyo nga po sila sa iyong mapagpalang kamay upang sila gumaling ang mga at makasama namin muli sa susunod na isang linggo na sumasamba at pumupuri sa inyo. Amang banal, nasa niyo po lahat ang kapurihan, ang lahat ng aming mga kailangan at pagpapasalamat ay aming idudulog sa inyong banal na harapan at aming pinamamagitan sa tanging pangalan naman po ng ibuktong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoong Diyos at Kapagligtas. Amen. Maraming salamat, Brad. Isang papuring awit din pa po bago po ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Rock of Ages. Rock of Ages, cleft for me. Ready? Sing. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side flow be of sin the double cure. Save from guilt, till guilt and part, not the
life know? Could my tears forever flow? All for sins would not atone. Thou must save and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for rest, helpless look to thee for grace. Far and wide I to fountain fly, wash me, Savior, or I die. Ngayon po dadako po tayo sa isang pagbabasa ng banal na kasulatan sa pagkakalo po ni Brother Frederick Morales. Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon ako may babasa dito sa ating banal na aklat, dito pa sa Awit, chapter 139, verse 6 hanggang 10. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilalas sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Saan ako paroroon na mula sa iyong spiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ng mga pakpak ng umaga at tumaan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay aawak sa akin. Maraming salamat po. Isang puring awit din po bago mag-aaral sa banal na kasulatan. I come to the garden. I come to the garden alone. Ready? Sing. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet. The birds as they're singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go through the voice of who His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry
ng banal na kasulatan, ipagkakalupo ni Brother Winnie Rodriguez. Magandang umaga po mga kapatid. Maraming salamat po sa Panginoon na tayo po'y patuloy na nakaganap po sa amin sa bawat unang araw po ng sa linggo. Pag-usapan po natin ngayon, maikli lang, pero alam ko, interesado rin kayo dito. Siguro, nadaanan ko na rin ito minsan, pero ngayon, sasagot yung ating mga tanong. Yung this is about unfairness, di ba? Sabi nga, yung buhay ngayon, napaka-unfair eh, di ba? So, kung sino pa yung law-abiding, sino pa yung mga naghihirap. So, makaka-relate po kayo dito. So, magandang umaga po muli. So, ang pag-usapan po natin ngayon is ito po, affliction of the righteous. Ano po yung Hirap. affliction? Yung hirap. Hirap. Kahirapan. Bakit naghihirap yung mga righteous, sa mga mabubuti? Bakit? Kung sino pa yung sumusunod sa ating Panginoon, no? Sila pa yung naghihirap. Meron pong dahilan yan, mga kapatid. Para hindi tayo magtanong, no? Minsan, tayo mismo nagtatanong tayo sa ating sarili. Dito po sa Psalm 34:19 na mention ko na rin po ito dati, kung naalala niyo pa. Ang sabi po dito sa awit 34:19, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa atin. Totoo po yan, di ba? Nararanasan natin. Maraming kadalamhatian, paghihirap, problema, challenges, mga trial. Pero, yung second paragraph, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Yan po yung tandaan natin. No? Iniligtas naman niya tayo sa lahat. Ano pa yung sumunod? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo, Jesus, ay mga babata ng pag-uusig. Parang hindi siya nakakainganyo eh. Parang siyang, sige, gusto mong pero magbabata ka. Totoo naman po yan. Then yung sumunod, 1 Peter chapter 3 verse 14, datapwat, ito naman, kung mga bata kayo nang dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. Yun naman mapapalad tayo kung ang pagbabata natin ay dahil sa katwiran, hindi dahil sa kasamaan. At huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong mga gulo. O sabi nga naman dito, kung mga bata naman tayo sa katwiran, mapapalad tayo. Huwag tayo mga takot sa mga pangtakot na ginagawa sa atin. So, the wicked man, yung masama. Dito po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 15, may sinabi. Sabi niya, lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan. Ang nagsasabi po nito si Solomon. Si Solomon po, siya yung isa sa magaling at mayaman na nabuhay dito sa mundo. May matuwid na namamatay sa kanyang katwiran. Tama, no? Maganda nga yun. Pag ang matuwid, mamamatay sa kanyang katwiran. At may masama na humahaba ang buhay sa kanyang masamang gawa. Alam niyo po, dito nang galing yung yung salitang bad grass never die. O, no? Diba? Diyan nang galing yan Bad grass never die. O, mahirap mamatay ang masama. Diyan po nila galing yan. Na, pag masama ka, hindi ka agad mamamatay. Mahirap mamatay daw masama. Dahil nga, may matuwid na namamatay sa kanyang katwiran, well, maganda yun, di ba? Pag namatay kang nasa katwiran, ibig sabihin, ligtas ka. Pero ito, at may masama na umahaba ang buhay sa kanyang masamang gawa. Diba? Unfair, di ba? Masama na nga, mahaba buhay. Sinabi ko yan, kasi naranasan ni Solomon yan. Nakita niya yan. At dito sa Lucas 16:8,
At pinuri na, ito po kasi bakit? At pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala. So bago ko po basahin to, meron po kasi kwento to eh. Merong isang katiwala, parabol po to, parabola. May isang katiwala na tatanggalin na siya. Kasi nga, siguro, masama yung ginawa niya, hindi tama. Tatanggalin na siya. Ngayon, ang sabi niya, wala akong alam trabaho kundi lang ito. So pag tinanggal ako, sabi niya, mamamatay ako sa gutom. So ang sabi niya, ang gawin ko ganito, yung may mga utang sa akin, sasabihin ko, parang nangyayari ngayon, di ba? Kung ang utang mo, sabi niya, 100, sasabihin ko, 50 na lang. Kung iba, 80 na lang. Kasi darating ang araw, sila naman ang sisingilin ko. Kasi wala na siyang alam na wala na siyang alam na anak buhay. Kundi lang, yun nga, parang katiwala siya. Parang nagpapautang. Nagbibigay ng pautang. So ngayon, tatanggalin na siya. Siguro nagkasala. So, ang sabi niya, wala akong alam na trabaho, kundi lang to. So, gagawin ko, sabi niya, yung may utang sa akin, hahatiin ko yung utang nila. Tapos, sisingilin ko. So, ito sinabi ng Panginoon. At pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala. Sapagkat si gumawang may katalinuhan. So, katalinuhan yun eh. Di ba? Sapagkat ang mga anak ng sanglibutan ito, yun, yung anak ng sanglibutan, yung masama na yun, sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. Sa kalokohan. Matalino talaga sila sa kalokohan. Di ba? Ayun, pinuli. Kaya nga yun po, ang dahilan na kung ang Diyos man, di ba sabi niya, at kung bakit sila umahaba ang buhay nila, o minsan yumayaman pa, mamaya, mababasa natin. Dahil matatalino sila. Matatalino sila dito sa sanglibutan. Diba? Matatalino kaysa anak ng mga ilaw. So, di ba? So, nakasulat po. No? Alam po yan. Nung unang panahon pa, may mga tao na kung ganyan. So, theodicy. Ang theodicy naman po, may Tagalog po ito eh. Napasan na natin yung English. Ito yung pag-aaral. Ang theodicy po ay tinutukoy bilang pagtatanggol, yung ginagawa natin, sa kabutihan at makapangyarihan ng Diyos sa liwanag ng pagkakaroon ng kasamaan. Ito ay isang philosophical na pagtatanong na nagtatangkang ipaliwanag kung paano ang isang ganap na mabuti at makapangyarihan Diyos ay maaaring pahintulutan ang pagdurusa at kasamaan sa mundo. So, ang sinasabi po rito, itong pag-aaral na to, o tayo ngayon, ginagawa natin yun, ine-explain natin sa tao na bakit ang Diyos na mabuting Diyos, pinapayagan niya yung mga ganung bagay. Pinapayagan niya. Isa, sasabihin natin, may Diyos ba? Bakit may ganon? May karumal-dumal, may heinous crime, di ba? May mga ganon. So, yun, di ba, mga tanong. So, ito, yun ang pag-aaral about that na pinakikita nila na kahit sa ganitong makapangyarihan Diyos at napakaputing Diyos, pero mayroon pa rin ganito. Kaya sabi niya, ang termino ito ay nagmula sa salitang Grego na theos sa Diyos, dike, katarungan, na sumasalamin sa theologikal na tanong kung paano ang karunungan ng Diyos ay maaaring mabuhay ng magkasama sa pagkakaroon ng masama. Tutusin nga, sabi nga natin, di ba, mabuti natin Diyos. Bakit niya pinayagan ito? Alam niyo po natin, di ba, mayroon tayong freedom. Isa sa natanggap natin, yung freedom. Otherwise, para lang tayong animales, di ba? Kung anong sasabihin ng gagawin natin. So, ito po yung gagawin natin ngayon. So, the raw and honest complaint. Ito pa yung sabi niya, parang ano na, okay, prangkahan na tanong. Ito po, sa 73 ng awit, verse 3 to 4. Sapagkat ako'y naghili po na inggit, sa hambog ng aking makita ang kaginawa ng masama, sapagkat walang makatali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. So nakita nyo, alam niyo po yung ang nagsasalita dito si Asap. Alam niyo po si Asap, kung babasahin niyo yung buhay ni Haring David. Si Asap, isa siya sa punong manunugtog. Kasi si David, ang pagpupuri niya, di ba, pagkanta.
So, meron din siya mga leader-leader. Isa to sa leader niya, si Asaph. Mamaya, babasahin ko po kahit mahaba. Sabi niya, dito sa 73, kung may time po kayo, basahin niyo yung awit 73. Hanggang verse 32 lang po tayo. At kanilang sinabi, paano nalalaman ng Diyos? May kaalaman ba sa katastasan? Narito ang mga ito'y masama, palibasay, laging tiwasay, nagsisilago sa mga kayamanan. Ano ba ng Diyos to? Sabi na yung mga ganito. Sila pa yung mayaman. Bakit na gano'n? Babasahin ko po. Ito po yung sa, hindi ko po para at least maintindihan ko lang. Dito po sa awit 73, alam niyo po si Asaph, sabi nga nito, muntik na siyang bumigay dahil sa nakikita niyang unfairness, yung hindi tama. Gusto na niyang bumigay. Ito, sa 73 chapter 1, sisimulan ko. Ang sabi po ni Asaph, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga malilinis na tao. Sabi niya, ngunit tungkol sa akin, ang mga pakoy halos na iwalay. Ang mga bangko, kamuntik nang nangadulas. Pero siya sabi niya, muntik na akong bumigay. Dahil sa nakita ko, anong nangyayari sa mga masama? Ano pong nangyayari? Number 3. Verse 3. Sapagkat ako'y na naghili ito, nainggit. Sa hambog ng aking makita ang kaginhawa ng masama. Sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sila'y wala sa kabagabagan, naggaya ng ibang tao, na hindi man sila nagsasalot na gaya ng ibang tao. So wala silang problema, lalo pang umuulan. 6. Kaya kapalaluway, gaya ng kwintas sa kanilang leg, tinatakpan sila ng karahasan gaya ng bihisan. So mayabang pa sila, magaganda pa yung mga sinusot nila. At ang kanilang mga matay, lumuluwa sa katabaan. Nagsisitaba sila at sila'y mayroong higit kaysa mananasa ng puso. So, talagang mayaman sila. Sila'y nanganunuya, nanunuya pa sila. At sa kasamaan ay nanunungayaw at pagpighati at sila'y nagsasalitang may kataasan. So, nagyayabang pa. So, sabi nga niya, sa putik na akong bumigay bakit ito masasama na to? Yung kamatayan, parang wala sa kanila. Tapos, hindi man sila nakakaranas na salot. Diba? Ang gaganda pa ng buhay nila. Which is, diba, nangyayari ngayon. Nakikita natin sa panahon ngayon. Diba? 9. Kanilang inilagay ang kanilang bibig sa langit at ang kanilang dila ay lumalakad sa lupa. Kaya ay binabalik dito ang kanyang bayan ng tubig ng puno ng saro at nilalagok nila. At kanilang sinasabi, yung kanina, paano nalalaman ng Diyos at may kaalaman ba sa katastasan? Narito, ang mga ito ang masama, palibasay, laging tiwasay, nagsisilago sa mga kayamanan. So, nung makita niya sa Pedro, sabi nga, muntik na akong madulas, sabi niya. Kasi nainggit ako. Kung bakit itong masasama na to, yung mga yaman, wala silang problema, nagyayabang pa sila. Iniwawagay pa nila yung kanilang kayamanan. Nagsisitaba pa sila. Pero walang problema Kaya sabi niya parang muntik na akong bumigay. Sabihin, parang muntik na siyang sumama sa kanila. Pero sabi nga niya, nung makita niya, dito sa 17, hanggang sa ako'y pumasok sa sanktuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kanilang huling wakas. 18. Tunay na yung inilagay sila sa mga madulas na dako, iyong inulugmok sila sa kapamakan. Yun. So, nakita rin niya ni Asaph na yung pala may katapusan din. Hindi naman parating ganon. So, pinagbigyan sila doon sa ganung pagkakataon, pero mayroon ding katapusan. Makikita rin po natin dito yun. Susunod. So, ang ibig sabihin po, panahon pa ni David, panahon pa ni Solomon, talagang nakakaranas na po sila ng unfairness. Parang ngayon, di ba? Sino natin yung sinasabi natin? Sinasabi nilang sama, ng kurap, di ba? Sila pa yung mayayaman, kita natin. Lantaran pa, di ba? Hindi man lang tinatago. Why do the wicked prosper
and live long. Bakit daw yung mga masasama? Yun nga, umuulan at umahaba pang buhay. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapaliban ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo at hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So ang Diyos minsan, binibigyan niya ng pagkakataon pa eh. Kung sakali man, makapagbago. Pero sabi nga kanina, yung sa kawit, kung talagang hindi magbabago, ang Diyos na ang gagawa ng paraan. Diba? Minsan, may nakikita tayo, sinasabi natin, karma. So, kahit naman pala ganun, ang Diyos, sabi nga, dahil sa pagmamahal niya sa tao, lahat, binibigyan niya ng pagkakataon para magbago. At dito sa ito, yung kanina binasa ko kanina, tunay na inyong inilagay sila sa mga madulas na dako. Yan. Iyong inilugmok sila sa kapamakan. Kung paano naging kapamakan sila sa isang sandali, sila'y nilipol na lubos ng mga kakilabutan. So, kakilabot para yung aabutin nila. Kumpara sa atin. So, kung tingnan mo, sabi nga, hindi sapat yung mahingi tayo sa kanya, yung sabi nga ni Asap, ako'y nanagkili o nainggit sa nangyayari sa kanila. So hindi pala natin po dapat kainggitan pag umuulan ng masama. God is fair. Diba? So sabi nga niya, upang kayo maging anak ng iyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. So ang Diyos, pag nagpapasikat ng araw, lahat damay. Di ba? Kaya mabuti ka man, kaya masama. So, ibig sabihin, kung anong biyaya ang binibigay ng Diyos, lahat nabibigyan. Di ba? Hindi naman pwedeng, dito lang sisikat ang araw. Dito, hindi. Hindi po mangyayari yun eh. Di ba? At sabi niya, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. So, ibig sabihin, parang yung kahapon, lakas ng ulan, hindi naman yung masasama lang ang pinaulanan. Lahat. Natin hindi naman yung mabubuti ang pinaulanan. Lahat. So, ang ibig lang po sabihin dito, mga kapatid, pag ang Diyos nagbibigay ng biyaya, damay po lahat tayo. Kaya masama ka, kaya mabuti ka. But, yun nga, yung binasa natin kanina, dahil nga, sabi nga, sapagkat ang anak ng sanglibutan na ito ay matatalino sila kaysa sa atin. So, pag nagbigay ng biyaya ang Diyos, dahil makatalino yung mga anak ng sanglibutan, gumagamit na sila ng advantage, di ba? Nagpo-corrupt sila, di ba? Ginagamitan ng kung ano-ano, panglilingla, pandadaya, pananakot. Kaya sila umulan. Doon sa binigay na biyaya ng Diyos, nung pinaulan na tayo, pinasinagan tayo ng araw, ang ibig sabihin, biyaya yun. Dapat pantay-pantay tayo. Kaya lang, sabi nga niya, nakakuha na sila. may matalino sila. Tuso sila. Di ba? Ngayon, sabi nga ni Asa, muntik na akong bumigay, sumama sa kanila. Kaya lang, di ba? So, yun po mga kapatid kung bakit. Kasi ang Diyos, sabi ko nga, pantay-pantay siya pag nagbigay ng biyaya. Kaya lang, mayroon talagang tuso. May talagang, yung ginagawa nila, mahilig mag-take advantage. So yun po. Pero nabasa din natin kanina, mayroon silang may katapusan din. Sabi niya, di ba? Kakilabot ang mangyayari sa kanila. And why do the righteous suffer more? Bakit naman tayo nagsasuffer? Yan dito sa Roma chapter 5 verse 3 and 4. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapigatian na nalalaman ang kapigatian na gumagawa ng katiyagan. So yung ating kapigatian ay gumagawa ng pagtitiyaga o patience. At ang katiyagan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. So lalo tayong lumalapit dun sa pag-asa na binigay. Yung pag-asa dun sa buhay na walang pag-asa. Then sa 1 Peter 1:6-7, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat kayo'y sa sandaling panahon. Pasinin niyo po yung sandaling panahon, ha?
Sandaling panahon lang naman yun eh. Kung kailangan ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masumpungan sa ikapupuri at ikalulalaki at ikararangal sa pagpapayag ni Kristo. So yung ating paghihirap pala, mayroon naman dahilan eh. Para tayong umabot kanina sa pag-asa na binigay sa atin. At sinusubok tayo, di ba? Parang pinupurify tayo. Parang ginto hanggang sa lumabas yung tunay na ginto o yung lumabas yung tunay na pagkatao natin, di ba? Lumabas yung ating karakter. At yan na yung pagkatao natin. So may dahilan po ang ating Panginoon. Kasi, kung sabi nga, no, bigyan tayo ng puro masayang buhay. Puro sagana. Walang problema. Palagay nyo, may sasama pa kaya ang bawat yun. Meron ba? Natanong, meron pero ewan ko kung, di ba? Marami. Kasi, baka sagana ka na sa buhay mo. Wala kang problema. Lahat nabibili mo. Lahat napapasyalan mo. No? Uso ngayon, tour. Di ba? Ang ganda ng tour, magtutur ka pa. Di ba? Long weekend. Mga long weekend na yan, kasama yung Sunday. Palagay nyo ba, lalapit pa tayo sa ating Panginoon? Kaya nga minsan sabi nga, kung kailan lang tayo nahihirapan, doon tayo lumalapit eh. So, may dahilan lang ng Diyos, no? Para talagang bigayin tayo, lumabas yung ating pagkatao. Dahil kung puro maganda yung ginagawa natin, wala, di ba? Baka hindi na tayo makagawa ng mabuti. Kaya nga yung sinabi kanina doon sa awit, sa Letter 3. At tandaan niyo po mga kapatid, ang demonyo, hindi na niya pinahihirapan yun sa kanya. Sa kanya na yun eh. Kaya baka magbago pa. Di ba? Baka sa sobrang hirap magdasal. O di mawala pa sa kanya. So di ba? Bakit niya pahihirapan yun sa kanya? Bakit niya pahihirapan yun sa kanya? Di ba? Sa kanya na yun. Di ba? Parang sa atin. Kahit sa nangangampan niya, bakit ka mangangampan niya ka pa doon sa binayaran mo na? Diba? Nabayaran mo na. Sa yun na yun eh. Nakakampan yung mga kampanya ka pa doon. Para yung demonyo. Matik na yun. Binigyan mo na lang ayan, hindi yan na. So, babantayan pa ng demonyo yun, hindi na. Saan pupunta ang demonyo? Dito. Pupunta siya rito, titignan yung mga nasa likod. Minsan nagte-text, minsan nagsasaro. Kung tutoksuin niya, gano'n. Yun ang pinupunta ng demonyo, tayo. Kaya yun ang dahilan kung bakit naghihirap ang mabuti. Kasi tayo pinupuntirya ng demonyo. Bakit niya pahirapan pa yung sa kanya na, sabi ko nga, di ba? Magbago pa yun eh. Wala. Kaya sabi ko, nung si Brother Michael, sabi ko sa kanya, hindi ka mangarap, kumayo ka rito. Sabi ko, hindi ka ba natatakot sa demonyo? Sabi nga, hindi. Mas kayo dapat matakot. Bakit? Linggo-linggo, binaban natin yung demonyo eh. So nga naman. Linggo-linggo, tinitira yun, sabi niya. Kaya dapat matakot. So, yung po mga kapatid, no, pansinin natin, sabi naman, alam natin, ang Diyos hindi nanunukso at hindi siya napapatukso. So, kung ano man ang nangyayari sa atin, yan ay kagagawa ng demonyo. Bakit ka tinutukso ng demonyo? Kasi mabuti ka. Alam niya, hindi ka sa kanya eh. Kung sa kanya ka, bakit tutuksuin ka pa? Baka magbago ka. Sabi nga. At ito, di ba? Upang makilala ko siya, yun. At ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ko'y natutulad sa kanyang pagkamatay. So parang nakikiramay tayo sa kanyang kamatayan, sa pagpapahirap niya sa krus. At maranasan naman natin na para tayong nakikisama sa kanya. At dito sa 2 Corinthians, sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kalwaltian na walang hanggan. So, ito, yung kapigatian na sa sandali lamang, pansinin nyo sa sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin lalong bigat ng kalwaltian na walang hanggan. So, mayroong tawag doon, mayroong bigat, mayroong value yung ating kapigatian na darating ang araw
magkakaroon din tayo ng reward. Okay. Ang tanong, kasi, di ba, bakit, ang tinatanong natin, why? Di ba? Bakit ako? Bakit ako yung naghihirap? Ako yung papahirapan? Balik na rin natin. Hindi dapat why. Sabi nga niya, dapat who? Sino ba yung Diyos natin? Di ba? Bakit niya pinahintulutan ba niya yan? Hindi. Kaya sabi niya, hindi why. Dapat, lalo pa nga nating kilalanin ang ating Diyos. Kaya dapat hindi why, kundi who. Sino ang ating Diyos. Ito yung ginawa po ni Job. Ano sabi ni Job? Nung naghihirap na si Job. Sabi niya, when Job finally gets to confront God about his suffering, God does not give him a checklist. Nung nagtanong daw si Job kung bakit siya naghihirap, kung bakit siya nakaranas ng ganung pagsubok, hindi siya binigyan ng Diyos ng checklist. So, ito yung reason kaya kasi sinubukan ng demonyo. Hindi. Bagkus, ni-remind siya ng Diyos. Ni-remind siya, sabi niya, saan ka naroon? Yan yung sa Job 34 pa. Saan ka nandun nang ilagay ko ang patibay ng lupa? Ipayag mo kung mayroon kang unawa. Nagko-complain siya eh. Sabi niya, nasaan ka ba kung ginagawa ko yung langit at lupa? Ang ibig sabihin, nagko-complain ka dyan, pero sabi niya, hindi mo ba ako kilala na kaya kong baguhin ang buhay mo kahit sa paghihirap mo? Which is nangyari naman, di ba? Nadoble lahat. Yung ari-ari niya, yung mga anak niyang namatay, nadoble. Diba? Kaya yung ari-ari, mga animalis niya, nadoble. Kaya, nung magtanong siyo, na sabi niya, bakit nangyari sa atin to? Hindi sinagot ng Diyos na, kasi ganito, hindi. Ang tinanong niya, bakit, nasan ka ba? Nung ginagawa ko yung langit at lupa. Ibig sabihin, pinakilala niya, makapangyarihan ako. Kaya kong baliktarin yung paghihirap mo. Kaya kong, baguhin yan. Which is nangyari naman. Diba? Kaya nga sabi, hindi why. Kailangan who. Pag naghihirap tayo, huwag tayong magtanong ng why. Kilalanin natin ang ating Panginoon. Sa sandaling panahon, kaya niyang baguhin yung ating mga paghihirap. Sabi niya, earthly life is a tale. Yan, tama po, no? Because the world is broken. But God promised a final rendering of justice, where every tear is wiped away, and true righteousness is rewarded. Sabi niya, pagkatapos natin maghirap ng ganyan, sabi niya, darating ang araw, lahat ng luha niyo, papahirin. At yung talagang mga true righteousness, yung talagang tumutupad, magkakaroon sila ng reward. Yan na lang po yung ating uswelo, which is na yan naman ang ating inaangan. Diba? Kaya nga saan natin mababasa yun? Ito yung reward. Sa Revelation chapter 21 verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. So tayo yun. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalaghati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay napano na. Ito na yun eh. Ito na yung sa Revelation 21, yan na yung reward. So, may reward na tayo. Kaya natin yung mayayaman. Pero, hindi po bawal sa atin ang yumaman. Diba? Sabi nga, although matatalino yung anak masalimutan, matalino din naman tayo sa kabutihan. Ngayon, kung yumaman tayo sa kabutihan, walang masama. Diba? Ang mahirap nga lang, di ba, yung nagtanong yung isang bata, ay sa tao na sabi niya, ginawa ko na lahat ng ginawa ko. Ano pang dapat kong gawin? Swerte, pamigay mo yung lahat. Pero sa ngayon, hindi naman niya sinasabing ipamigay mo lahat. Tumulong ka lang. Di ba? Yung sa James, kalimutan ko lang yan, yung chapter na sabi niya, huwag mong hintayin, humingi ang taong nangangailangan. Bigyan mo na. Yun lang naman ang requirement pag tayo yumaman. Di ba? Pero hindi po bawal yumaman sa Christian. At ito po, parati natin sinasabi, Roman 8:18, sapagkat napatunayan ko ng pagtitiis sa panahon ito ay hindi karapat-dapat may tumbas sa kalulati ang maayos. So hindi po katumbas. So walang hindi mo pwedeng ikumpara yung ibibigay niyang reward sa atin.
So, ganun lang po mga kapatid, no? Yung mga paghihirap natin, kahit noong unang panahon pa, ganyan na. Pero hindi naman talaga hirap, di ba? Nakakaraos naman tayo. Pero minsan nagtataka nga, bakit tayo yung maraming trials, maraming challenges, maraming pagsubok, o kung ano naman. Nakasulat naman, pinatitigas o pinatitibay yung ating pagkatao. Kaya natin yung masasama na gusto nilang yumaman, gusto nilang magyabang. Sabi ng ating Panginoon, may hangganan wala ko. Pero tayo, pag dumating ang panahon, yun nga, no? Pahirin ng bawat lugar. Hanggang makarating tayo kung sa gusto nating makamtan. Yung buhay na walang hanggan, nakasama ang ating Panginoon Diyos. Yun yung ating naglalaro. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat, Brad. Isang papuring awitin pa po bago po ang commemoration. The Lord's Supper. When we meet in sweet communion. Ready? Sing. When we meet in sweet communion, where the peace divine is spread, hearts are brought in closer union, while partaking of the bread. Precious peace, all else surpassing, wondrous love for you and me. While we feast, Christ gently whispers, do this in my memory. God so loved, what wondrous measure, love and gave the best of heaven. All the sweet, that matchless treasure, yet for us His life was given. Precious peace, all else surpassing, wondrous love for you and me. While we feast, Christ gently whispers, do this in my memory. Feast divine, all else surpassing, precious blood for you and me. While we sup, Christ gently whispers, do this in my memory. Precious peace, all else surpassing, wondrous love for you and me. While we feast, Christ gently whispers, do this in my memory. Ngayon po dadako po tayo sa isa sa pinakamalagang bahagi ng ating pagsamba, itong ating commemoration, ipagkakaroon po ni Brother Vern Feliciano, ni Brother Bong Kang. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po idadako naman po tayo sa isa sa mahalagang bahagi sa ating pagtitipon tuwing unang araw ng Linggo. Ito po ay ang ating pagganap sa commemoration ng ating Panginoon. Bilang patunay po, babasa po ako dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, 24, patuloy po hanggang verse 26. Ganito po ang ating patunay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y ipagkalulog ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat,
ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Amang banal Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, narito po ang tinapay na walang lepadura, sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Yesus. Ama, paspasan niyo po ang tinapay na ito. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan. Patawarin mo po kami sa nagawa namin pagkakasala upang ang bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat sa pagtanggap nito. Habang pinagpuputol-putol po namin ang tinapay na ito, kami po ipatuloy na nagkikipagkaisa sa Iglesia ng aming Panginoon hanggang sa muli niyang pagdating. Lahat pong ito, Ama, ay aming idinudulog sa banal mong harapan. Sa pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ating po ipagpapatuloy. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos ng mga hapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyong tinapay na ito at tinuman ninyong saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Muli po tayo muna. Amang banal Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, narito na po ang saro na may katas ng ubas na sumisimbolo sa bagong tipan ng aming Panginoon. Ama, basbasan niyo po ang nasabing katas ng ubas. Patuloy po kami patawarin sa nagawa namin pagkakasala upang kami nga po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap nito. Habang iniinom po namin na nasabing katas ng ubas, kami po ay patuloy na nagkikipagkaisa sa bagong tipan ng aming Panginoon hanggang sa muli niyang pagdating. Alam kong ito, Ama, ay aming idinudulog sa banal mong harapan sa pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Magandang umaga mga kapatid. Ngayon po dadako naman po tayo sa banal na ambagan. Gaya unang dati bago natin ganapin ang banal na ambagan, ay tayo ang magbabasa ng ilang talata bilang patutuo. Dito sa unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 2. At din sa 2 Corinthians, Kapitulo 9, verse 6 and 7. Ganito ang nakasulat. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo gaya ng inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbuod na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. Datapot sinasabi ko, ang nag-aasik na bagyana ay mag-aani naman ang bagyana, at ang nag-aasik na sagana ay mag-aani naman ang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Manalangin mo tayo. Ang mabanal, dahil po sa laping nalikom sa araw na ito bilang abuloy, paspasan niyo po Ama upang magamit po namin sa ikabubuti at ikaunlad ng iglesia sa dami ito. Pagpalain niyo po kami Ama sa aming mga trabaho at ang aming mga kapatid na walang trabaho, ibigyan po sila ng mabuting gawain upang makapagambag sila sa ganitong pagkakataon. At ang lahat ng ito, Ama, ay aming ipinaabot sa inyong banal na harapan sa pamamagitan ng buktong na anak na si Kristo Jesus, naming tagapagligtas. Amen.
Maraming salamat, Brad. Sa papuring awitin ba po bago ang mensahe? I love to tell the story. I love to tell the story. Ready? Sing. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. Will be my theme in glory to tell the whole old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all our golden dreams. I love to tell the story. It did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story. Will be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, this pleasant to repeat. What seems each time I tell it, more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's unholy word. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it's best. Seems hungering and thirsting to hear it like the rest. And when it sings of glory, I sing the new song. Will be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Ngayon po dadako po tayo sa isang mensahe na ipagkakalo po ni Brother Edgar Paras. Magandang umaga po. Tagal-tagal na naman kung di nakapag-mensahe ngayon na alas 2 buwan po. Ang mensahe ko po ngayon ay parang balik-balik po eh. yung parang message yung kay brother ako naman parang Bible study eh. Kasi
parang yung sa kanta yung magsasabi lang po ako ng mga kwento sa Biblia. Parang baliktad po. Ang pamagat po ng aking mensahe na to ay faith over failure. Kahit po sa sa lumang tipan o kahit sa bagong tipan, marami pong nabibigo rin kahit na matatag sila sa pananampalataya. Kasi po, ang pananampalataya ang pananampalataya po minsan, sabihin nun, hindi naman po perfect na nakukuha yan. Kasi kahit po yung may matatag na pananampalataya, nagkakamali rin po sila o nabibigo. Sabi po kasi dito sa ang pananampalataya po yung pagtitiwala sa isang bagay o persona kahit walang physical na bagay. Sabihin, titiwala tayo kahit di natin nakikita. Kaya sabi ng Diyos, sinabi lang na pero kahit na di mo pa na nakukuha pero nagtitiwala ka na. May isang bagay naman po na yung kabiguan. Minsan, yung kabiguan, kahit na may pananampalataya tayo, minsan, nauna pa rin yung minsan takot, frustrate, yan. Kaya, kahit po mga sinaunang may matatag na pananampalataya, kaya nabibigo rin po sila. Minsan, namumunahan sila ng takot. Kaya, ngayon po, may halimbawa po ako bago ang aking mensahe na po. May dalawang sample po ako na dalawang propeta po na bakit sila, kahit na may matatag na silang pananampalataya, may failure pa rin po sila. Sabi ko rito sa failure, ay isang kalagayan kung saan hindi nabubuo na kumpleto ang sangkayang layunin o miningiting hangarin. Kaya pakinggan niyo po ang kwentuhan ko muna po kayo sa mga halimbawa na may matatag na pananampalataya pero nabibigo pa rin sila. Sino po yan? Si Abraham po. Alam po natin yan. Ama ng pananampalataya yan. Noong unang panahon po kasi, si Abraham ang unang kwentuhan ko muna kayo. Ang dating pangalan po ni Abraham ay Abram. Kasi si Abraham may isang bansiyasang nasasakupan. Ngayon, pinangako po ng Panginoon na gagawin siya ng ama ng bansa. Ngayon, yung pangalan po niya pinalitan ng Abraham. Hindi na po ito. Kaya dating Abraham, ay Abram, ngayon Abraham na. Ano po yung good faith ni Abraham? Bakit po nasabi kong matatag siyang pananampalataya? Sinunod niya ang utos ng Diyos na iwan ang kanyang bayan papunta sa lupa hindi niya alam. Hindi nga ba, sinasabi ko yung faith. Kahit na pupunta ka sa isang lugar, hindi mo alam kung anong madadatnan mo doon. Handa rin niyang ialay ang kanyang anak na si Isaac. Then, mas nabigat po yun. Kasi yung anak mo, ialay mo, papatayin mo, bibigay mo lang sa Diyos. Ano po ang pinapaniwalaan niya? May pangako po kasi yung Panginoon, yung resurrection. Dito po yung pagkabuhay ng mabuti. Alam niya, kahit mamamatay yung si Isaac, mabubuhay pa rin po. Ano po yung failure nila? Ano po ang kabiguan nila? Bagamat si Abraham, mag-100 years old na. Siyempre po, kung 100 years old, tingnan mo si Brother Pala. 100 years old, makakapag-anak pa ba yan? Ang ginawa po yung asawa niya, si Sarah, kumuha po siya ng katulong.
pinasibing po, ordahan na lang po. Pinasibing po niya sa, ngayon, yung si Agar, kung alam niyo po yan, nagkaanak po siya, ang anak po niya, si Ismael. Ano po ang kabiguan niya? Hindi po kasi inutos ng Panginoon yan na hindi po sila nagtiwala sa Panginoon na ba't siya matanda na siya, magkakaanak pa. Ang ginawa po niya, gumawa siya ng surrogate mother, para mahiyali siyang bata. Ngayon, ang ginawa po niya, anong bunga ng pagkasilang ni Ismael. Ngayon po may iduan ngayon, di ba? Si Isaac, sinasabi nila yan ang Iran tsaka yung Israel. Kaya hanggang ngayon yung kaguluhan sa Middle East na nangyayari pa rin po yan. Anyway, nagdulot ito ng matinding tension sa iduan sa loob ng tahanan hanggang sa mga sunod na henerasyon. Kung mababasa po yan dito sa Genesis. At si Abraham po yan, ay may 86 na taon nang ipanganak si Ismael. Si Ismael ni Agar kay Abraham. At tingnan po, 86 na taon na siya. Kung kasi tanda mo ni Brother Kanoy, hindi ka na makaka-anak pa, di ba? Kasi po nung panahon na po ni Abraham, hindi po kamukha ng panahon ni Eva Tadan na maabot pa ng 900 years. Dahil ang panahon po ni Abraham, binawasan na po ang buhay ng mga tao nun at naging 120 years old na lang po. Pero mga halimbawa, isa po pong halimbawa, yan, si Moises. Bagamat si Moises po, pinili po ng Diyos yan na siyang manguna sa mga Israelita para makalabas ng Egypto. Pero kahit na nakatakas na po siya sa Egypto, pero may pagkakamali pa rin po siya. Bagamat si Moises naman sa pagpapalaya sa Israelita mula sa Egypto, may malaki siyang angak na hindi natupad. Ano po ba yan? Sa halip na magsalita sa bato ayon sa utos ng Diyos upang magkaroon ng tubig. Ang ang ginawa ni Moises dahil sa galit sa mga reklamador na tao. Kasi po mga tao naguguluhan na sila nasa ilang po sila, hindi alam kung anong gagawin ba't sila dinala sa desert. Kaya po si Moises, ayan, napo-frustrate na po. Anong naging bunga? Dahil sa kawalan ng tiwala at pagluwalhati sa Panginoon, hindi siya pinahintulutang makatapak sa lupain ng Kanaan. Kaya namatay siya sa bundok ng Moab. Bundok ng Moab habang tinatanaw lamang ang lupang pangako. Dito mababasa po yun sa Deuteronomy 34:5. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na aking sinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na sinasabi, aking ibibigay sa iyong bini, aking tinatingnan sa iyong mga mata, ngunit hindi ka darahan doon. Sa gayon, si Moises na lingkod ng Panginoon namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Kaya namatay po walang Panginoon lang kung magsabi na siya namatay na lang. Iba po tayo. Ay para kay Abraham, ito po yung sinasabi kong ni Abraham. Yung pananampalataya po ni Abraham na kahit 100 years old na, nagkaanak pa rin po. Kahit si Sarah po, pero hindi sinabi kung anong edad si Sarah, pero nasa estimate na 80 years old na po. Kung hindi po sila, ganun po ang pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya lang po, ang na lang ni Abraham, pinangunahan po ang Panginoon.
Kumbaga, hindi po, yung tiwala nila sa Panginoon, yung pananampalataya nila, parang pumunti, umina. Ito po yung lesson natin sa amin. Bakit tayo dumaranas ng kabiguan? Siguro po lahat tayo nabibigo. Wala nang, hindi naman po yan puro success, di ba? Ang kabiguan ng di naman puro success, yung success, minsan na success na tayo, pero di pa rin tayo kontento. Binigay na nga ng Diyos na yung kabiguan na-achieve na natin, pero mga tao po kasi hindi pa kontento sa mga binibigay ng ating Panginoon. Tsaka hindi na, ang Panginoon po pagka nagbigay, hindi naman po yung full blast, yung bibigay lahat. Siyempre pagka nagbigay yung kung problema na karing bagya, yung inaano kasi doon, pagka binigay lahat, pagka makalimot ka naman. Ang tao po kasi madaling makalimot yung pagka nasa kanya na yung mga yung success, yung nasa niya, pagka nasa kanya na, minsan, ano na yan, yung faith niya bumababa na . Saka yung pong kabiguan, minsan destiny ng po ng Diyos yan para sa ikabubuti natin. Minsan, kung ano po yung minsan, nabigo tayo. Minsan yung pang kung saan tayo nabigo, doon pa tayo magpapalakas sa pananampalataya natin. Kaya po yung failure, frustration, mga mistakes, pinaintulot po ng Panginoon yan. Kasi minsan naisip natin bakit kaya pinaintulot ng Panginoon yan. Kung wala tayong nararamdaman, minsan maayos tayo, hindi tayo nabigo. Minsan yung tao po madaling lumimot. Ngayon naman, pag naramdaman naman natin ng mga failure, frustration, mistake, may payos po si St. Peter dito sa 5:7. I'm sorry. So, hindi pala. Sa Roma 8:13. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay na kalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisilid sa Diyos. Sa mga katulid bagay, niyang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Parang di mo po tumatagna, pero yun po sa mga katulid bagay, niyang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Yung kung anong pong hinihingi natin sa Panginoon, yung mga nasa natin. Minsan, minsan, hindi inaano ng yan, ng Panginoon. Wala ako sa sigat. Kung tinatawag na yung mga nasa natin, minsan pinapanalangin sa natin sa Panginoon kung anong hinihingi natin, hindi na binibigay. Minsan, tatanong tayo sa Panginoon, Lord, bakit naman hindi naging success? Kasi kung may plano ang Panginoon sa atin. Kasi, pari mo, kung nag-apply ka sa trabaho, hindi ka natanggap, sa susunod mong pag-apply, malay mo, yung posisyon na dapat para sa iyo, hindi ka palapit doon. Sa susunod, may pagkakataon na. Ang Diyos po, hindi po madamot. Marati po yan. Maluwag po magbigay yan. Kaya po sabi niya dito sa
kung tayo po yung nabibigo, sabi po niya dito sa 1 Peter 5:7, sabi niya, kung ano man po yung naalaala natin ngayon, o kung anong may nararamdaman po tayo, anong pong pwede pong ilapit sa Panginoon, sabi niya, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Sapagkat tayo pinagmamalasakit niya. Ganun po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Dahil na yung mga lumalapit sa Kanya. Ganun po din po dito sa Hebreo. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salati, magkasya kayo sa inyong tinatanggilit. Sabihin, araw-araw po ang Panginoon nagbibigay yan, hindi naman po lahat tayo pagbabayaan. Sa anumang paraan, sabi niya, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Kaya, kung iniisip niyo po, kung anong na-feel kayo, yung pong Panginoon, hindi po tayo pababayaan. Basta manalangin lang po tayo sa Kanya, diba? Po tayo. Kaya, sabi po dito, sabi niya sa Hebreo 10:38, ngunit aking lingkod na matuwid na ay mabubuhay sa pananampalataya. Tayo po. At kung siya ay murong, kaya sabi niya, huwag po tayo sumurenda. Sa kanilang po tayo pwede lumapit. Ay hindi kalulugdan ng ating kaluluwa. Kung pong pananalangin natin, huwag po natin itigilan. Lumapit lang po tayo sa Kanya. Bilang pong panghuli, sabi niya dito sa kawikaan, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang tuturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpapantas sa iyong sariling mga mata, matakot sa Panginoon at umiwalay ka sa Panginoon at sa kasamaan. Yun po, hanggang dito na lang po. Sana po may natutunan kayo sa munting mensahe na to na sana tumalima po sa ating mga posibilitan. God bless all po. Good morning po. Salamat po. Kasi kayo po tayong lahat. Maraming salamat, Brad. Para po sa muling pagulit na awitin po. Higher ground. I'm pressing on the upward way. Ready? Sing. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where peace abound, I pray my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world. Those Saturn stars at me are hard. For faith has called a joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the
and catch a glimpse of glory bright. But still I pray till heaven found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Manatili po tayong nakatayo para po sa uling panalangin ay pagkakalupo ni Brother Ernesto Briones. Mabanal, Diyos namin ang Panginoon sa atin. Ama, maraming salamat po, Ama. At muli yan po kami nakapot sa aming tukulin. Upang ikaw nga po, Ama, aming sinunod sa Espiritu at sa Ama, maraming salamat po, Ama, sa mga at kaligtasan na patuloy niyo pong pinagkakalat sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa asap at sa kagalingan po. Ama, dalangin namin na patuloy niyo po aming gabay. Dahil, Ama, sa kayo po ang mauna sa aming bawat gagawin, sa aming bawat babalaki, upang ang bawat sa sa amin hindi malis na landa sa lipunan ng Diyos. Ang bagal, ang nasasambahan ng mga pagpunin natin ng Diyos ito, nagbigay po ng pag-aaral ka ng Diyos sa Diyos. Dalangin namin na patuloy po silang gabay sa bangang siksik, maraming salita na, upang kung mahipayag sa amin naman ang mga mahirap na unawin sa ito maraming salita. Sa aming pumatagal at hindi naman, dalangin namin na sa bawat salita nila. Ito po'y tumimo sa aming puso't kaisipan na upang aming magamit Ama sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Amin din pong may bahagi Ama sa naghahanap at pagkakas. Ama, sa mga kapatid po namin, hindi po nakatulog sa usabi nito. Kung sila naman po may problema kinakarap, Ama, dalangin namin na bigyan mo po ito ng kaligtasan. At kung sila naman po nasa tanong sa kapitanan, Ama, dalangin namin na iunat niyo po ang inyong pagpalang kamay, Ama, at hindi po silang pagalingin upang sa susunod na ulang araw sa linggo, sila po yung aming makasama pupuli at sumasamba sa inyong pagkakas. Ama, sa akin po pasamantalang pag-iwahiwalay ng kakapatiran, dalangin po namin na ihatid niyo rin payapa ang bawat sa amin at tatandin po namin Ama ang aming mga pamilya na nasa buti ng pagkakas. Ama, maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng aming pagpuling pasalamat kayo ay aming po pinapaabot sa inyong banal na harapan sa tanging pangalan lamang po na ito na anak na si Jesus na ang unang talaga. Amen. Salamat. Ano po rin. Kaya tatatungkulan bawat mga nagawin. Tama po, salamat. Humigit po na, kitang pressure pump yung gawa na. So malakas na po yung dalong tamo. Any time of the day. Hindi ang plus talent yan. So nangyari yan po. Actually, nakadwaya pa eh. Hindi niya po. Pero ngayon, something niya po, ito na mga problema. Lalo nakarigyan na tamang bato, paresiya. So, is malinis na malakas yung water pressure. Talagang may napunta yung pressure gate na. Magkasakit. Pero ngayon sibukan mo na lang. Sa lesya na yun. Siguro makapaglinis na sa lesya na yun. Then susunod ko po yung patlakta mo yung pong June 28. Ito niya March siya eh. Bilabas March 29. So ngayon, kanya pong June 28. Susunod na patlakta mo. Sana po niyabiyakin na po si Bahay. At yung susunod pong magsalita kay next week, si Brother Franklin po yung Bible study at good news po. Thank God. Maraming salamat pa gano'n. Meron tayong isang bago na rin po mga ngaral. Si Brother Amor. Brother Amor po. Siya po yung bibigay ng mensahe. Salamat po sa Panginoon. Siya po. Maraming salamat din po sa mga bisita natin. Sana patuloy po kayong mga pag-attend. Makapag-aral din po kayo.
makita ng maintindihan yung ano po yung pinaniniwalaan namin. So, konti pa, meron akong plano sana po although i-discuss po namin mga nangangaral yung matatanda, yung parang sa mga bata, parang gusto niyo ba yun na parang from age 8 to 12, magkaroon ng parang kaya lang, patapos na yung summer, di ba? Sayang, yung mga bata. Yung mga apo natin, pamangkin natin, mga anak, na between 8 to 12 years old, kung meron, na parang bigyan natin sila ng parang summer camp, pero nakapunto yung sa Diyos. Pero bibigyan din natin ng activities, bibigyan natin ng mga team building, mga challenges, para makakatulong din sa kanila yun. So, nakita ko po kasi yun, na matagal ko na pinag-isipan na pwede rin naman dito kasi ginagawa din ng mga ibang iglesia po. Ang gaganda po, ang problem, ang medyo challenges lang doon, may gastos. Kasi bibili ka ng mga pero yung iba, yung bawa mayroong mga gamit sila na hindi na ginagamit. Ito nga, yung mga game ng mga snake na hindi na lang ginagamit, binibigay nila sa church. At yung magiging activities ng mga bata. So, paplanuin natin yun. Siguro magharap tayo ng mga long weekend, kahit kung sayang, patapos na. Kasi sa June, pasukan na po ata, di ba? So, maghanap tayo kung masisingit natin yung mga bata. Tapos, i-recognize natin para at least yung mga anak natin, mga apo natin, mga pamangkin natin, na makilala rin yung ating iglesia o yung ating pananampalataya ng mga bata. Hindi po hindi po indoctrination na sinasabi nila. Bigyan lang natin yung mga bata na meron tayong mga libro dyan. Parang activities, challenge, team building, parang lang sila. Bigyan natin meron mga program. So siguro yung mga kapatid natin na gustong tumulong sa mga activities, welcome po lang kayo. So, meron tayong mga teacher naman dito. So yun po, yung mga next project na gagawin natin na sana magawa natin sa lalong madali. Kaya po, patuloy po yung mga humingi ng panalangin, Kung may mga gustong ipanalangin, ibigay nyo lang po yung pangalan para masama natin sa panalangin. Minsan, hindi na natin na-mention yung specific name, pero lahat po ng may karamdaman, problema, hindi lang physical, spiritual man yan, emotional man yan, financial man yan, pwede po natin ipagdasal. So, maraming salamat po. Sana kita-kita tayo sa susunod na linggo. May God bless us. Manigyan kaya. May iba talaga. Ay, salamat po. Sana po.